Ako si Janine Gay L. Piloton, 23 years old, na taga Aurora, Jacinto Street, Davao City. Niadto ko din karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Resist ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulon mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa akong pang-apply, wala ko naglisod sa akong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni Ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower eSafe Sales Associate. Ako si Janine Gay Peloton, karon na ko'y Kay. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao Mindanao, may adlaw. Ano yan po kita sa lain na pong hugna sa itong programa ang Kalambuan Dalatanan. Ang programa nga nag-isgot sa mga katikaran sa atong mga inadlaw-adlaw nga panginabuyan. Kininyo higalas kahanginan, Rafi Bermejo. Ang atong makauban karong adlaw ay si pating co-host, mga kaigsunan, ang banggiitang editor, publisher sa Daily Tribune Davao, Mr. Ver Bermudez. Salamat Rafi, mayong adlaw sa tanang nagtanaw sa ato. I'm sitting in for Saldi Chato karon kay si Saldi nagkasakit. So get well soon, Saldi. Okay. Ver, sama sa gihapon no ang atong bisita karon walay lain ang batan-on, pugihan og most outstanding congressman sa Davao City ug sa tibuok nasod. Ang congressman sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, Congressman Carlo Nograles. Mayong adlaw kanimo Rafi, kanimo Ver ug sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programang Kalambuan Dalatanan, mayong adlaw niyong tanan. Okay, Sir Ver, ano yung mga pag-uusapan natin ngayon? We have 4 topics today para sa una. We will have Congressman Nograles discuss these 4 topics. Una, mag-discuss tarap dito sa mga updates dito sa Kongreso ug ang budget sa 2014. Kay karon init na ang storya sa budget. Sunod, dayon ta dito sa House Committee on Labor, kabalutatanan na si Congressman Carlo Nograles, ang chairman sa Committee on Labor of the House of Representatives. And then our third topic will be ito, madaming kontrobersya ngayon, Rap, sa House, lalo na tungkol sa budget. At syempre, hindi mawala yung mga questions gikan sa barangay. Ang mga pangutana, dawato nato, pangutana nato kang Congressman Nograles. Okay, so way paglangan atong sugdan. Congressman Carlo, murag among namatikdan karon nga murag pirmi ka dito no sa kauluhan, murag busy kayo ang imong mga panahon karon no. Tingali tungod kini sa kadaghan sa aksyon dito sa kauluhan no. Apan una ang tanan Congressman Carlo siguro mangutana ang katawhan. Kumusta si Congressman Carlo Nograles? Well, sa tinuod lang naka-break mi karon. Naami kanang ginatawag na 2-week break sa Congress pagkahuman namong gibasa ang budget on second reading. And based sa among schedule, nag 2-week break mi. Pero sa tinuod lang dili ni siya break para nako kay ang gikabisihan nato karon dinhi sa atong distrito. Syempre ang ato mahigala na mudaganay karong barangay election. And I think gituyo pod to sa House of Representatives ug sa Congress na ingon ang among schedule na tagaan mi og 2-week higayon or 2-week break para medyo plansahon lang namo ang among mga distrito sa barangay elections. But after 2 weeks, balik na pod mi sa Congress para magpaday na pod sa among mga kuan dito, mga priority measures including the budget. Then after 2 weeks na worth ng sessions, mag-break na sad mi sa Congress. So na short break, then ay short sessions, then short break na pod mi, then back to session na pod mi. So margi timing yun namo na that this break para maplansya namong barangay elections, then the 2-week na sessions para kung ano pang mga nabilin na priority buhaton namo. Then another break going into the barangay election which is October 28. Nya apil na pud ang araw sa adlaw sa Kalag-Kalag. And then after that
mid-November, balik na pud mi. 1 month yan na session and then Christmas break na po. Christmas break. Okay, sayad mi nga ang tibuok kongreso nakatutok karon sa pag-prepare sa budget no sa 2014 dito sa mga public hearings ug lain pang mga importanteng deliberation sa kongreso. Sa atong pag-isgot-isgot karon Congressman Carlo, asa na bang dapita ang Congress sa pag-scrutinize sa 2014 budget? Well, sama sa akong giingon, gipasar na namo siya sa second reading, on second reading ang atong 2014 budget. Actually, that last day, Friday to siya, Biyernes to siya, ang last day, naabtan mi og kadlawon sa Sabado. 2:30 a.m. na namo gibotohan on second reading ang budget. And right now, tapos na yan sa second reading. After that, pagbalik lagi namo, we will approve it on third reading. Then, after its approval on third reading, amo na siyang ipasa sa Senado. So as far as the House of Representatives is concerned, pagkahuman sa third reading, tapos na yan. Okay. As far as the House is concerned. Then pasa na po na siya sa Senado. Then Senate, they will have to go to the same process again. Second reading, third reading. Then after mapasa na ng Senate, na siya version. Now, depende na siya. Kung parehas ang version sa House ug sa Senate, di okay, consolidate na to. It's the same version anyway. Hatag na nato sa Presidente for his signature. But ang atong experience is there will be some differences sa version sa House ug sa version sa Senate. So ang may tabuan na is mag-bicameral conference committee para planchahon ang tanang mga kalainan, kalahian. And then after that, after the BICAM, ihatag na sa Presidente for his signature. Congressman Carlo, let's make this a little bit educational. No? Alang sa kasayuran sa mga nagtanaw, unsa ba nang pasabot pag-isulti nimong second reading o unsay kalahian na sa third reading na ba yung mga changes mahitabo diha sa tunga? Actually, alang sa kasayuran sa tanan, kanang maghisgot tag budget, it's a law actually. Usa na siya ka balaod. In fact, dili pwede magkaroon ng government expenditures unless cleared na siya sa Congress, pinaagi sa usa ka balaod which is called the General Appropriations Act. So just like any law, moagi gyud na siya first reading, second reading, third reading. Ang pangutana, unsay kalainan sa second reading ug sa third reading. Sa second reading, diyan ang madugo. Kasi sa second reading, diyan papasok yung tinatawag nating period of interpellations and debate. So it's on the second reading na pwede ta mangutana nganong ingon ani ang budget, nganong ingon ana ang budget, nganong mauni ang budget ang imong ihatag diri sa mga ahensya, nganong dili nato padak-an ang budget para sa state universities, nganong dili nato padak-an ang budget para sa mga government hospitals. So anyone in Congress is free to ask these questions. Nganong anak kadako ang budget na gihatag nato para sa aning ahensya, dapat pagamayon nato ni siya and then padak-an nato ang budget para sa ani ng ahensya. And nganong nay-ani nga item dili man na kinihanlan, that's useless item. Or more importantly, last year di ba nagbutang tag-anang item, unsay performance ninyo, wala may nahitabo, dapat i-cancel na lang na siya, let's remove that office. So yun yung madugo kay diri masulod sa second reading ang tanang mga pangutana, debate, interpellations. Secondly, diri pod sa second reading ang period of amendments. So, it is in the period of amendments na pwede mong sabihin, yan ba ang budget? Ayoko niyan. Tanggalin natin yan. Amendahan natin yan. Erase natin yan. Dagdagan natin yan. So, yun ang madugo na proseso. Kung nasabtan ako, mangutana ang laing kongresista kung anong ingana ang budget, kung nasa'y gusto isulod diha sa second reading. Yes. So anything na gusto mong ipasok, pwede natin ipasok yan sa period of amendments. But before the period of amendments, nandyan yung period of interpellation and debate. So during the period of interpellation and debate, dapat lahat ng mga kongresista makikinig sa debate para makumbinsi sila na kailangan tanggalin yan at ipasok ito. Diba? So pag abot diha sa period of amendments, diha na so, kumbinsido na ka during the period of interpellation and debate. Pag abot nimo sa period of amendments, diha na nato pagbotohan ang pag-propose sa amendments kung uyon ba ang katibukan or ang kadaghanan or dili. So, during the period of amendments, a congressman will say or a congresswoman will say,
I propose to amend this line, slash it, put this much amount, and then the balance will put it to this line. And then sasabihin ng sponsor, we will not accept. I'm sorry to say, dear colleague, that is not acceptable. Then sabihin na nag-propose, I move that we divide the house. O, diyan na magkabotohan. Pag isulting divide the house, magboto ang tanan. Botohan na sa tanan. And ang majority wins. Kung ang majority moingon na we are for that amendment, ay pugos na isulod ang amendment. So, interpellation debate, amendments, diyan i-chop-chop isingit-singit, isulod, i-erase. Yan ang madugo sa second reading. Ang third reading, based kung unsa tong atong gihisgutan sa second reading, appeal na ang tanang amendments, magkaroon ng final version. Yung final version, ang pagbotohan natin sa third reading without any debate na. So wala na'y debate ang third reading. Pag abot sa third reading, yes or no ka lang. Yes or no ka lang. So wala na'y debate. So sa ato pa ka ng mas lisod na stage sa pag-approve sa budget, humana mo. Humana. Humana mo. Humana mi. Kap, naghisgot naman guntang budget ron. Karon isingit lang na ako ning pangutana kay sigurado ko tanan nag-atang ani. Unsay naitabo sa PDAP diha sa second reading nag-i-approve ng House na budget. Yes. So sa second reading, diha nahitabo ang committee amendments kundiin ilan ang giwagtang, ilan ang gi-erase ang section sa PDAF sa 2014 budget. Because you remember, mao ni siya ang debate sa tanan, mao ni ang ginahisgutan sa tanan. Kung magpabilin pa ba ang PDAF sa 2014 budget or dili. Ayan, isulti nimo sa amo ron na wala na ang PDAP. Yes. So, as far as the budget of 2014 is concerned, as far as the version of the House of Representatives is concerned, as far as kung unsang among gibotohan on second reading, wala na kay makitang item diha nga PDAF. Sa una manggod, ang PDAF makita na siya sa usa ka section diha sa atong budget book. So sa General Appropriations Act or ang atong law on the budget, the budget law, na kay makitang section diha, really a separate section touching on PDAF. Sa una na siya. Karon, ang among gi-approve sa second reading, before pa namo na siya gi-approve sa second reading, kisingit na tong committee amendments na walaon na tong section sa PDAF. So, if we print now the final version ng House of Representatives nga among pagkabotohan on third reading pagbalik namo, mapansin nimo nga wala na diha ang section sa PDAF. Okay, Congressman Carlo, sa pag-abolish sa PDAF diha sa gikan sa national budget, no? Nagsunod-sunod ang pangutana sa katawhan. Unsa na daw ang mahitabo sa mga PDAF scholars o katong mga pasyente nga dependent kaayo sa PDAF, Congressman Carlo? Mao na siya ang pangutana karon. Dili ba? So, unsay gibuhat sa Kongreso? Kay giwala naman tong section sa PDAF. Kung pila man tong budget para sa PDAF, amo na to siyang gipasa sa laing-laing mga departamento. Okay. Specifically, 5 ka department ang mo'y nakabenepisyo ana. No? Ang CHED, Department of Health, DSWD, Department of Labor and Employment, ug ang DPWH. So, kanang PDAF nga section, which was worth 25.2 billion pesos, gikuha na giwagtang na siya, giwala na siya, pero tungod kay na ay 25.2 billion nga amount, gidivide na to siya between the 5 departments. Okay. So, diri na ta sa praktikal. Unsa na karon ang mahitabo sa mga scholar, sa mga kongresista, dili lang sa akong mga scholar, kundi ang mga scholar sa tanang mga kongresista na naay ginatabang ng scholar ug katong mga pasyente, labi na katong mga nagadialysis. Ang mahitabo karon sa 2014, kung mao ni siya ang budget na mapasar namo og pirmahan sa presidente, pagpataka ng 2014, ang tanang muduol sa among opisina, amo na siyang ipasa nga didto sa CHED. Itong 5.
Kung amo scholars na to siya. siya. Kung scholars, amo na to siyang ipasa sa CHED. Kung medical assistants, amo na siyang ipasa sa Department of Health. Kung nangitag trabaho, amo na ipasa sa Department of Labor and Employment. Kung nangitag assistance, financial, burial, hospital, or any kind of assistance, amo nang ipasa sa DSWD. And then, para sa mga infrastructure projects na kinihanlan, amo na siyang ipasa sa DPWH. So, tigpasa na lang ni. Referral office na lang ta. But, Paita. maulagi na, because wala naman sa among power karon ang mag-identify. The money is now with the different departments. Amon na siyang ipasa dito sa mga lain-laing mga departamento. Karon, ang pangutana karon is, kaya ba nila? Ma-absorb ba? Ma-absorb. Ang absorptive capacity ba? So, pananglitan ang CHED. Diba? Kaya ba sa CHED i-manage ang inanak kadagko nga pundo o inanak kadaghan nga mga scholar kung liman ka ang tanang pilagod mi ka kongresista sa Region 11 ha, 11 mi kabuok na nailay-ilay mga scholar. Unya, dito sila, dasok sila tanan sa CHED Regional Office 11. Kaya ba na sa CHED? Mo nang pangutana. So right now, they're trying to find ways and means na para dili kaayo makuan ang CHED, makuratan sa kadaghan siguro sa mga scholar. I think they will be coming up with a memorandum of agreement with the different universities or the state universities. Kaya para dito na lang ipasa ang kwarta tingali and then sila na mag-manage a fund for the scholarships. I really don't know. Sa tinuod lang, during the budget deliberations, murag ang naitabo ani kining pagkawala sa PDAF nahimong eksperimento. It's really experimental. People really don't know what will happen. People don't know kung kaya ba nilang i-absorb yan, kung kaya ba sa ilang absorptive capacity, kung kaya ba na sa ilang mga kasamtangang na structure o mga ilang mga workers karon. But you know, because sabi nila ayaw ng taon ng pork barrel, ayaw daw sa PDAF, the priority was walaon. Now, unsaon pag-manage ani nga mga beneficiaries, bahala na. Murag ana itabo, bahala na. Experimental lagi. So, we'll see. Okay. Malahi ta, no? Apan na doon ay kalambigitan gyapon sa isgutan ng pundo, budget, no? Kada isgut na to budget din sa atong programa, Congressman Carlo. Kanunay gyud namo ning ipangutana kanimo, no? Kampante ka ba nga mahatagan og igo nga budget ang Davao City o ang Mindanao gikan sa 2014 budget, Congressman Carlo? Well, as far as nakayanan namo, Mindanao will be getting anywhere between 20 to 25% of the budget. Depende po sa ahensya. Depende sa department. So as much as we can, we tried to really represent Mindanao para mapunta sa Mindanao ang dapat sa Mindanao. You know, we're always aiming for 30%. Pero for some reason or another, di gina maigo sa 30%. We usually get 20, 21, 22, 24, 25% of the budget, of the total budget. No? Now, kanang PDAF unta, that was supposed to be the equalizer for everybody. No? Because with PDAF, bisan asa ka na distrito, bisan asa kang dapit, At least assured ka na ay madawat ang distrito na inani kadaghang benefits or projects or programs. Karon na wala ng PDAF, naanata diri sa kanang ginatawag another experimental phase. Unsay but na akong ipasabot. Mailan ta diri sa Davao City kay kadaghanan sa mga regional offices na diri. So dili mahasol ang atong mga beneficiary. Kung kinahanglan natong i-refer sa CHED, naalaman na ang CHED diha. Kung kinahanglan i-refer sa DSWD, naman ang DSWD diha. But remember, not all districts is the same. Labi na sa Mindanao. Na diri sa Mindanao, naatay mga distrito na wala sa distrito na himutang ang mga opisina Kanang mga implementing agencies. ng mga implementing agencies. Naatay mga distrito na kinihanan mo sa kay pakagbus para mo abot ka dito sa pinakaduol na opisina sa DSWD. Na ibang mga distrito na kinihan mo sa kay pakagbangka para mo abot ka sa pinakaduol na opisina sa CHED. Kinihan mo sakay pa ka og kabaw, mo sakay kag motorsiklo, mo sakay kag jeep, mo sakay kag bus para mo abot ka sa pinakaduol nga DOH hospital. Di ba? So, as far as Davao is concerned,
kita, okay ta, swerte ta, kay naata diri sa downtown area. Pero what about those other areas in Mindanao na lagyo kayo? Mamatayo sa sila. Yes. So, mao na siya ang ginaproblema karon sa mga kongresista. Kay kung i-refer po nila sa DSWD, pananglitan, i-refer sa DSWD, what if nagsakay bangka, nagsakay kabaw, nagsakay og motorsiklo, nagsakay bus, pag-abot dito, moingon ang opisina, busy pa kaayo, balik na lang ka ugma. Or, sige, i-process na namo ni, pero late naman, balikan na lang ugma ang imong assistance. Yan ang reality eh. Na yung mga inaanang klase. So, mao na siya ang ginaproblema karon. Usually, mao na ang mastoryahan nako ng mga Mindanao lawmakers. Mayon sila, ikaw, swerte ka, kay Davao ka. Pero ang among lugar, dili inaana ang among sitwasyon. And we feel sorry for these lawmakers and their constituents. Raf, since 1987, para sa kasayuran sa nagtanaw, nanatay PDAP, CDF, pork barrel. For the first time, after 26 years, ang utanaw kang Congressman Carlo, itawag ni Speaker Belmonte na performance budget. Nganong performance budget ang tawag niya sa budget na walay pork, walay PDAP, walay CDF? Well, actually, yung performance budget na term nila, I think that was lifted from the message of the President. Kasi ang kalainan aning budget nato karon is, if you look at the budget, may performance indicators kasi sila. So, for instance, usually kasi ang budget, makita mo lang this office, this budget item, this much ang kailangan. Itong ang budget item, ito. Ang kalainan sa budget nato karon is, aside from the amount needed, naapod sila yung performance indicator. Like, for instance, the PNP needs this much amount for mobile patrol cars, an increase compared to the last year's budget tungod kay they anticipate that they need 25% mobility. Okay. The Bureau of Fire anticipates that they will respond to 5,000 distress calls. Di ba? Ang Department of Public Works and Highways anticipate that with this budget, they will be able to cement 400 kilometers of road. Ang Department of Agriculture needs this much for farm-to-market roads because they will be cementing 1,500 or fixing 1,500 farm-to-market roads. The SWD anticipates they will feed 2 million school children using this budget. So, mao na siya ang kalainan. Na ay mga, aside from the amount involved, na ay performance indicator. So, mao ni ang mga targets nila using this budget. So, you know, it's something new. That's why they wanted to call it a performance-based budget. Mao lang na. Nalay nickname. According to Speaker Belmonte, kining budget for 2014 nag-promote ng transparency and accountability. Paki-explain daw sa mo na. I think where he was coming from also was, yun na nga, may performance indicators. So, ang transparency and accountability would be, we can, in Congress, using our oversight functions, we can anytime inspect on them. Na, sabi mo, mag-respond ka to, to 5,000 distress calls. Ilan na bang distress calls ang nakuha mo? Ingon nimo magpakaon kag 2 million ka mga school children. Pila na ba tong school children na imong gipakaon? So, during the next budget hearing, we will be able, singlo na namo, na, sa last budget, ingon nimo, ana. Which we also do, no? We do not every budget mo na ang ginabuhat. Anong accomplishment mo? Last budget, magkano ba hiningi mo? Anong accomplishment mo? Para saan yan? Tapos, na-reach mo ba ang accomplishment mo? Usually, yan ang nangyayari during the budget hearing. Pero ang kalainan lagi is, now, we don't have to ask it because it's already written in the budget na mauna ni siya ang goals and targets nila. The danger, if you want to call it a danger for them sa executive branch, by publishing kanang ilang mga performance targets, singlo na namon ni sila pagbalik nila next year during the next budget hearing. Ang hindi lang nalagyan
ng performance indicator is yung PDAF namin na na-transfer na dun sa line agency. 5 agencies. Because remember, the cancellation sa PDAF, unya, pag-assign na mo sa 5 ka-ahensya, that was done during the period of amendments. So, kato ang mga items na wala pa'y performance indicator. Mao nang pagbalik nato sa third reading, mao ni ang usa sa atong tan-awon. Okay, na-assign na sa 5, sa DOLE, sa DSWD, so I will now be asking, okay, yung pera nato nagihatag sa CHED, ilan scholars yan? Diba? Ang pera na gibutang nato sa Department of Health, pila ka pasyente na. So, mao na siya ang atong tan-awon karon kung naapoy performance indicator ang daan namong PDAF na napasa na dito. Okay. Ang kuya ni server basing managhan ang napulis ba kay katong mga dili maka-perform maghimo na pug daghang listahan para maka-perform. Para mo abot sa beneficiaries. Anyway, adto ta sa mga hisgutan ng balaod nun, Congressman Carlo, no? Katong nakapending karon di sa imong committee kundi ikaw ang chairperson, no? Ang House Committee on Labor. Ang House Bill number 2871 Congressman Carlo nga gi-file ni Congressman Dato Arroyo nagsugyot nga kinahanglan hatagan sa employer, no? Kadtong mga biktima sa og leave, no? Katong mga biktima sa domestic violence. Unsa ba ang detalye nining interesting bill, Congressman Carlo? Yeah, kini man good murag spin-off ni siya sa VAUSI. Kay di ba naatay VAUSI na law na violence against women and children which are victims of domestic violence. So ang gustong buhaton or gustong mahitabo ni Congressman Dato Arroyo is kung naay empleyado nga nahimong biktima sa domestic violence and naigo or na sakto dito sa VAUSI law, dapat the employer or ang kumpanya muhatag og leave with pay ngadto sa empleyado na victim sa domestic violence para magamit niya kining leaves niya with pay, no? Magamit niya para mangonsulta sa abogado, para muadto sa ospital, magpa-check up or mangayog medical certificate or mangonsulta sa abogado or mangita og laing puy-anan, mag-transfer ng residence tungod lagi kay naay victim lagi sa domestic violence, etc. etc. So you have to prove first the employee before siya mo file sa iyang leave kinihanglan magpakita usa siya og mga proof na victim siya ng domestic violence either through a police report or a signed affidavit or a court order kung na-file or sa prosecutor kung na-file niya sa prosecutor or a barangay affidavit or something like that to show that that she was a victim of domestic violence or yung child niya victim sa domestic violence. Afterwards, kinahanglan kung mag-file siya og leave, dapat tagaan siya og at least at most 10 days leave with pay, no? So leave with pay na siya, 10 days. So mao na siya ang proposal ni Congressman Dato Arroyo na victims of domestic violence must be able to take a leave with pay and dapat tagaan siya og leave with pay sa employer na for a period of 10 days. And nakabutang pa dito, any employer who will not grant the leave bisan pa man biktima sa domestic violence ang iyahang empleyado, masilutan ng, I think, proposal niya is 15 days imprisonment and a fine of 30,000 pesos. So, mao ni siya ang proposal ni Congressman Dato Arroyo nga among hisgutan sa Committee on Labor. Okay. Kapasingit lang sandali. Mayroon lang tungkol doon sa question na yun bago maiwanan. Congressman, kasali ba lalaki dyan? No, because, VAUSI is violence against women and children. So kami, pag ang battered husband, dili ka pwede mag-leave. So, wala. Actually, usap po na gwapo kayong hisgutan ka na because there are some quarters who are actually proposing, no? Na i-amend na yung law
na dapat ang violence, domestic violence, also includes males, yung mga battered. Because I don't Males. think, I think there's an issue of Yeah. fairness here, di ba? Yes, if we want equal protection, equality of laws, kinahanglan yun. Kasi may maternity leave, may paternity leave. So pag nakulataan ng misis, paano kung nakulataan ng bana? ang mister, di ba? Sahon po na. Mao lagi na. But ang kantsaw lagi karon sa Congress is number one, kinsa mag-file. Kaya mga lalaki, mga pamacho, Mga matso. dili mag-file. Karon, pangutana kung naabay legislator nga babae nga mo file pud ani nga amendment na dapat appeal po ng lalaki sa domestic violence because we also have battered husbands. So Okay. that is something na wala pa na mo gisgutan kay wala pa may nag-file anang nga bill. And kung ako'y pangutanon, kung ako ba'y mo file, dili ko. Kung kita po draft, sulbihan lang ta, mag-congressman sa mo. Okay mga kaigsunan, no, daghang patagisgutan na panatos ang tagagi kayo ning atong mga gamay mapahinumdum, no? Ay maghawa kay mabalik din ta. Kalambuan Dalatana. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora, Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Resist ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulon mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa kong pang-apply, wala ko naglisod sa kong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant dinhi sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay 28. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower isip Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na ko'y Kay. Kalambuan Dalatanan's set furniture and design is provided by M. Tanoy Concepts. M. Tanoy Concepts is located at Dakudao Corner, Inigo Extension, Davao City. Kalambuan Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Ato lang mga kaigsunan balikan tong atong nabilin nga pangutana kalambigit sa House Bill number 2871 nga gi-file ni Congressman Dato Arroyo. Congressman Carlo, pananglitan og ikaw tong supakiro, musupak ka sa maong balaod nun, no? Unsay may tabo pananglitan og pikion sa mga empleyado ang ilahang kaso kalabot ni ining domestic violence para lang yun makakwarta, no? Pinaagi sa maong leave, Congressman. Well, siyempre, mahimong grounds for dismissal and sa revised penal code na may falsification of documents. So, di siya maigo. Pwede siyang kasuhan. Pwede po siyang palagputon sa kumpanya and dismissed from service for due cause. So, So, ayaw na lang piki. Making man ka na biktima ka sa domestic violence. Sayang na pulo ka daw, kwarta gyapon. Dishonest ka. Di ba? Curious lang ako, Congressman. If I will say that I am a victim of domestic violence and I want to avail of these leave benefits from my company, will the bill cover the requirements to be submitted to your employer, or you will allow the employer to determine? Ang proposal ni Congressman Dato Arroyo, kinahanglan na ay naakay proof, no, or evidence. Could be a police report, can be gikan sa medical certificate, sa doktor, gikan sa sworn affidavit, either sa biktima or sworn affidavit from someone, sa witness, mga inana. So, kinahanglan magpapakita gid kag proof. I think yung police report dyan yung magiging napaka-importante. Ako magtanong, Rafa, Okay. alam mo ba na ang mga, interesting to sa conductor ng bus at saka sa driver ng bus, kaya para na sila ngayong piloto at saka stewardess, bibigyan na sila ng sweldo. According to House Bill number 2903, Congressman Nograles, by Eric Olivares, meron daw bill dyan that will give fixed salaries to bus conductors and
bus drivers. So para na silang Mga pilots. So, pwede ba yan sa under our system? We can pass any law that we want, di ba? Basta mapasar lang natin sa Kongreso at pirmahan sa Presidente. And apparently, ang proposal ni Congressman Olivares is just the same, no? Murag ang iyahang reason ani is because we know of kini mga aksidente sa kalsada with magkarera ang mga bus driver, nagkakarera sila, nagaunahan sa mga pasahero, that's why, and then they're not receiving the proper benefits, so naa siya bill na imbis na to make sure na maabot sa minimum wage ang ginadawat sa usa ka bus driver or bus conductor, naanay kanang fixed wage. Under his proposal, duha kong component actually, fixed wage and performance-based. No? So, fixed wage, meaning to say, under his proposal, proposal naman ni siya, sa fixed wage, kinahanglan magsabot daw sila sa minimum passengers, no? Na dapat mo sakay sa bus. Dapat na minimum requirement. Dapat pag-usapan muna natin ano ang minimum pasahero na masakay sa bus sa usa ka adlaw, Then after that, make sure na naa kay fixed wage. So, and then there's another component which is the performance-based. Yung performance-based, depende din sa revenues for the day, depende sa profit for the day, ganyan. But, ang combination yan, pag combine mo sa fixed and ang performance-based pay, dapat dili mo baba sa minimum wage of that area. So, yan ang proposal ni Olivares. Kung tama ang pagsabot nako, naimurag quota bago mag-enjoy ang driver ng sweldo. Yeah, something like that. Something like that. Na dapat, para dili pod lugi ang bus company, dapat magsabot usa sila na mao ni dapat ang minimum na passenger base na makuha nato. Magkarera gihapon. Pero wa mo nag-worry na maulang gihapon na kay ang mga driver nato magkarera gihapon kay gukdon man na nilang quota. Yeah. So that's why it's a proposal and mauna ni siya ang hisgutan pa namo sa among komitiba. So it's a proposal lang of Congressman Olivares, but yes, actually maupod na ang akong nakita diha because na ay minimum passenger requirement manggod ang require na makuha sa usa ka bus makuha sa bus driver and bus conductor. But I was reading the bill, it's silent as to the aspect na what if dili mo abot sa minimum. Silent siya dili kay klaro. So pagka-interpret nako sa iyang proposal is whether or not makuha yung minimum, ang protection should always be in favor of the bus driver and the bus conductor. Na bisan dili niya makuha ang minimum, every day kailangan swelduhan siya sa minimum wage. Pwede lang mutaas kung mutaas po ang iyang performance, murag ana. But regardless kung makuha, parang ang interpretation ako is regardless kung makuha niya ang pasahero, ang base nimo is ang minimum wage. Ang next na akong pangutana, Congressman Carlo, related gihapon diha. Ang mga driver sa jeep, driver sa tricycle, maapil og taxi. Nabay posibilidad na mahimong gihapon ana na mga fixed wages. Well, sa pagkakaroon wala patay proposed bill para ana nga para nila. So far ang proposed bill pa lang na nadawat sa among komitiba is regarding sa mga bus drivers and bus conductors. But you're correct. What's the difference? What's the difference? Kung ihatag na sa bus driver, bus conductor, dapat i-appeal po nato ang uban. Gisingit na ako na kay sigurado ko ang nagtanaw sa ato ron kanang mga driver sa tricycle, driver sa taxi, mangutana, appeal ba sila diya? So that's a very good question, and as I said, wala pa man na siya ma-deliberate sa among komitiba, wala pa namon na siya na schedule for hearing, but I'm sure usapod na sa mga pangutana pag-abot niya ng scheduled hearing namo. Technical question Congressman Carlo. Kung walay mo file bill na i-appeal ang taxi driver, ang jeepney driver o tricycle driver, pwede ba kana sa committee nimo mao ning proposal bus o conductor is appeal na lang nato basta?
Yeah, because anything na pwedeng hisgutan diyan sa committee, no, we can amend it. So, pananglitan, bus driver, bus conductor lang ang nakabutang ang proposal, ang original bill. During the deliberation sa committee, we can insert whatever provisions we want. So, pwede na to butangan og kama, bus, kama, jeepney, kama, taxi, kama. I-appeal na to na, pwede na siya. So may pag-asa. May pag-asa pa. Ang mga gagmay nga, mga drivers, no? Napailaing bill, no? Isgutan ang bill sa Congressman Carlo. Napailaing bill pending karon diya sa imong committee, no? Ang House Committee on Labor. Katong gi-file ni Congressman Ging Swansing, no? Ang House Bill number 2788 nga nagsugyot nga institutionalize, no? Ang National Employment Facilitation Service alang niadtong mga taong dunay disabilities. Unsa ba yan ang maong balaod ng Congressman? Di ba sa kasabtangan nakitay ka ng ginatawag na PESO Office, Public Employment Services Office, na mo'y nagkatabang sa mga employers and employees na ma-match na to. So kanang proposal ni Congresswoman Ging Swansing, PESO para sa persons with disabilities. Murag same thing, specialization niya would be persons with disabilities. So job matching lang gihapon para sa persons with disabilities, i-facilitate nato ang pagpangitag trabaho nila, i-facilitate pod nato ang mga employers na maghatag og mga job vacancies for persons with disabilities, dito nila i-report sa kanang entity na ginatawag ng PWD-EFO or Persons with Disabilities Employment Facilitation Office. So ang specialization niya is persons with disabilities, unya gusto niya na kada LGU, kada probinsya, kada city na ay ingon aning opisina to help persons with disabilities find employment. Okay. Mangunta na lang may dugang Congressman Carlo, no? Kana bang magpatawag ka og hearing isip chairperson sa House Committee on Labor? Unya, maghisgot ka og mga balaod nun, no? Kalambigit sa mga tao nga dunay diferensya, no? Disabilities. Ginapatawag pud ba ninyo ang mga miyembro sa maong sektor, Congressman Carlo, para yes, testify? as resource persons. So any topic namo na kinihanlan namo mga resource persons, so depende sa topic, no? Okay. So panalitan kini persons with disabilities, automatically imbitahon namo ang the largest organization of that represent persons with disabilities. So maghatag mi og notice para kanila na moabot sila dito, na mo-attend sila dito kay para ma-share po nila ang ilang mga inputs. Yeah. Okay. Balik ta sa budget, Rafa, kasi Okay. this is one controversial topic today in the country. Congressman Nograles, we know that you have been in the House for the last almost 4 years. So you have seen the budget process for the last 4 years, not counting the time that you were working as Chief of Staff in the House. Yeah. So kanina kasi ang pinag-uusapan natin yung budget sa 2014. Bababa ako ngayon do sa budget na noong mga nakalipas na taon. I am prompted by this question, Rap, because according to Secretary Abad, meron daw sa budget na tinatawag na Disbursement Acceleration Program Fund. Ang tawag niya, DAP. Hindi to PDAP, ito DAP. So, nakita mo ba ito? Dahil alam ko, ako personally, I know that you have been in the House for many years and all the people know that you have been the Assistant Majority Floor Leader. So, you have been into the leadership of the House. Nakita mo ba yan? May DAP pa talaga? No, wala kang makitang item na DAP dyan sa budget. Mga nakalipas sa panahon. In fact, I think if you start with the term of the President, President Aquino, ang pinaka-first budget niya would be the 2011 budget. Sulod man siya sa 2010, May. No? So, 2011 ang pinaka-unan niyang budget. Sa 2011, 2012, 2013, wala kay makitang item sa GAA, sa General Appropriations Act, or sa budget, wala kay makitang item na DAP, or Disbursement Acceleration Program. Ang akong pagkasabot aning Disbursement Acceleration Program is, it's just a program that they come up with para lamang mapaspasan nila ang paggasto. Because in 2011, under the budget, the first budget of the President, aminado man gyud na sila, ang administrasyon, na nag-underspend sila. Underspending talaga. Meaning to say, Hoard lang sila gamay.
nag-forced savings daw. Wala man nag-hoard, but naghinay-hinay sila sa paggasto. For whatever reason, ang rason na nilang ginagamit is gina-plug pa daw nila ang loopholes, they make sure na walay corruption na mahitabo, kung naay makita sila na item na tingin nila prone to corruption, dili usa nila igasto, they were fixing mga sistema para walay leakage ang kwarta, etc. etc. For whatever reason, 2011 na underspending. And tungod kay underspending, wala nila gigasto ang kwarta, wala dayon nila gigasto ang kwarta, nagkaroon ng savings. Now, ako, sa pagkaintindi ko, isip usa ka mamabalaod. Kung naa kay savings sa usa ka departamento, it's either mag-revert yan sa treasury or gamiton nimo before the year ends, before ma-revert sa treasury. Kasi by December 31, anything that's not spent goes back to the treasury. Yan ang imagination ko aking pagkaintindi. So, ang ginagawa, if mayroon ka pang budget dyan, imbis na ma-revert yan sa National Treasury at hindi mo magamit for that year, you use that savings for that same department. Okay. Like, for example, DPWH, nagkaroon ng savings na ganito. So, imbis na murag iuli na niyo, ibalik naman niyo sa treasury or sa bangko, igasto na lang nimo para sa ubang pa mga infrastructure projects. Before December 31. Before December 31. Yan ang, that's my simple understanding of how the budget works. Kay kami sa Kongreso, sama ni Ana, ang budget, ipa-approve sa amin, kay kinanlan, kami man ang we have the power of the purse. Kami ang magsulat sa budget. Kami mag-approve sa budget. So, the executive can only spend what we put in the budget. Itong pera na to para sa item na ito. Itong pera to para sa kalsada na to. Itong pera na to para sa farm to market na ito. Road na ito. Etc. etc. Ito para sa school building na ito. Diyan mo lang pwedeng gastusin. Now, pag bid mo niyan, mas mababa ang bid, may savings ka. So, whatever savings that you have, you pour back to whatever program there is. If it's school buildings, build more school building. If it's for roads, you build more roads. Yan ang pagkaintindi ko. Mga gani ning DAP, parang ang imagination ko sa DAP is lahat ng savings ng lahat ng department, gibutang sa DAP. And then sa DAP, sila na magpili kung saan pa nila i-augment. That's why hindi pa masyado clear Hindi klaro para sa akin, hindi klaro para sa kadaghanan kung unsa baning DAP, is that how it works? Because we really don't know ano yung system niyan anong pamaagi, unsay pamaagi sa pagkuha sa savings o pagpili kung asa nato ibutang or igasto kana siya. Naba mo plano na ipatawag si Secretary Abadia sa Kongreso o explicar unsa baning DAP kay wala man ikaw nagsulti na wa kakakitaan na sa budget. You know, the Congress can do that. In fact, we have oversight functions sa ganito. But specifically, Congress, both the House of Representatives and the Senate has an oversight committee called the Oversight Committee on Public Expenditures. So even them, that oversight committee can on its own as an oversight committee exercise its functions and ask for an explanation. But also, in a larger scale, Congress also, anyone can actually ask for this kind of explanation, especially because this is budget season. Kung mayroon pa ko isingit para makasabot ang tao ba ng naminaw, pag nagsultit ang savings na karong tuiga o savings ni kanang previous year na wa nagamit, nagigamit for DAP? Yan nga ang hindi ko maintindihan because ang pagkaintindi ko, yung savings ng 2011 should be put back before 2011 ends. Yan ang pagkaintindi ko. I didn't know na pwede pala ang savings ng 2011. Pwede mong gamitin mo sa 12. Ang savings ni Marcos, pwede po na ito gamitin ni Cory, ni Gloria. Kaya nga, that's why I don't understand. I thought all the time na pag 2011, pang 2011 lang yan. Savings ng 2012, pang 2012 lang yan. Because sa 2012, hingi ka ulit ng bagong budget sa Congress. And you cannot spend unless may budget item yan sa 2012. So meaning to say, if it's 2011, anong savings yan?
you only spend it for 2011 only in items defined under the GAA. But you cannot say na savings ng 2011 sa 2012 ko i-disburse because walang item kang makita dyan. And that's not the savings ng 2012. That's savings yan ng 2011. Kaya nalilito din ako sa DAP eh. So, ang tanaw na ako dire rap, dugay pa ning istorya sa DAP. So, kay bubuman oras na to, mo diretso ko sa next question. Kani, straight question eh, Congressman Carlo. Pero, bago tong straight question, ang nadunggan sa mga tao, kanang DAP gigamit para tagaan additional pondo ang senador na 50 million kanang niboto sa pag-impeach kay Chief Justice Renato Corona. Unya, dili lang nasa Senado kay napod Congress. Ang Congress na nag-sign ng impeachment ni Chief Justice Corona, nakadawat man pud daw gikan sa DAP. Ang pangutana mao ni, kadawat ka ba kanang gikan sa DAP? No. Zero as in zero. Kanang maski gipaagi sa PIDAP? No. Wala ako'y DAP. Wa ko nakadawat ana, wala ko inadawat na DAP. Actually, na kuan lagi, nakuratan ko dito sa pagawa sa usa ka mantalaan. Kay ang nakabutang dito, it didn't even say na those who signed the impeachment. Ang nakabutang dito, ang pasangil was each representative daw received 10 to 15 million gikan sa DAP. So, ang buti pasabot niya na, gawas man good, tanan. Because it said each representative. It didn't even say na those who signed. But on my part, I can say with utmost confidence na wala ko'y nadawat ni Miski Sintimo ana gikan sa DAP. Ang kantsaw ganit namo sa mga wala nakadawat, lain ang among DAP. Ang buti pasabot sa among DAP is, di ako pumirma. Mga wala may DAP. So, I don't know who among the other representatives ang naay DAP o kinsa ang wala ko'y DAP. But as far as I'm concerned, wala ko'y nadawat. Okay. Klaro to. Wala ko'y nadawat. Follow-up question lang, Congressman Carlo. Matod ni Senator Miriam Santiago o ni ex-Senator Joker Arroyo nga illegal ko no ang DAP. But Secretary Abad and President Aquino, of course, ingon sila, legal daw ang mga disbursement acceleration program. Isip kong desista o abogado, unsaon nimo pagsulbad karon kanang duha ka man naglahing theory o opinion, Congressman Carlo? The only entity that can decide this legal issue is the Supreme Court. Wala na ilain. Because you will have different opinions. Even as many lawyers as you will have as many opinions also kung whether legal ba ang DAP or illegal. So, kinianlan, the only entity na pwede mag-decide on the legality of this or even the constitutionality of this is the Supreme Court. So, if you want, kailangan, pa-desisyon na natin sa Supreme Court yan. Kaya ang kwan, unsa may nakabutang sa balaod, tanaw nato ni, unsa bay nakabutang sa Constitution? Ang nakabutang sa Constitution is the President may, by law, augment any item in his budget, in his office, using savings from other items in his appropriation. Mao na siya ang nakabutang. Yeah. So, first, naabay balaod kasi may bylaw eh. Yung bylaw na yan, yung law na sinasabi ng palasyo ngayon, nakabutang daw na sa administrative code. Ang number 2 question, using savings. Di ba? So, like for instance, itong DAP, kung nagbigay talaga from DAP ang 50 million to the senators, ang pangutana, asagikan ng savings. Di ba? Now, you cannot say na savings yan from PDAF. Why? Because ang nagbigay niyan is ang executive. And if you read the law, it says the president in his office. Di ba? So, hindi pwede presidential office gihatag sa dugang dito sa PDAF sa senator. Because PDAF is under the Senate or under sa Congress. Na siya. Di ba?
So, kailangan klaruhon nato kini. If it's savings from DPWH, nagipa-identify lang nato sa senator, nagi-plow back nila back to the back to DPWH projects, walay problema. So, murag ang nahitabo lang is that senator identified lang, but it's savings from DPWH, i-identify lang sa senator, balik dito sa DPWH project. Okay lang yan. Diba? So, to make sure na lahat ng legalities and lahat ng issues is clear, we have to identify, diba? Kung asa gikan ng savings, unya asa gibutang. Now remember, ang DAP na gihatag sa senators, all of them combines for 1 billion. Ang DAP na gihatag sa mga congressmen, combined daw was 1.2 billion. So that is 2.2 billion. Ang problema, DAP daw in 2011 was 72 billion. So naapay balance na 70 billion. So where did this 70 billion come from nga savings, then asa giplow back nga expenses? So these are the questions that we have to know. These are the facts that you have to know to find out the legality or unconstitutionality ng whole concept ng DAP. So the facts of the case dapat klaruhon usa nato. It's not as easy as saying tama yan, mali yan. Because nga, tama, pwedeng gawin ng presidente yan, but savings, same item in his same office. Diba? Okay. Medyo gisin niya sana ta sa atong director, Congressman Carlo. No? One quick question lang, Congressman Carlo. Sa tanaw nimo, dunay igong rason ang kining issue sa DAP para makasuhan og impeachment ang presidente? Impeachment is a political question, Raf. Okay. Diba? Pero balikan lang nato. Grounds for impeachment. Number 1, culpable violation of the Constitution. Okay. So, as I said, kinihanglan desisyonan usa nato ni kung the Supreme Court, if it's a legal question, a constitutional question, the only one who can decide that is the Supreme Court. So wala pa ta kabalo if number 1 if it's a violation, and number 2, culpable ba? Culpable meaning wrongful. 'Di ba? May sort of malice and may willful intent 'yan. Number 2, bribery. Usa po na ka-issue. Ang DAP ba is a bribe or not? 'Di ba? And number 3, betrayal of public trust. Now, sino mag-decide yan? Well, first of all, there has to be a complaint. Ang mag-decide nito is Congress eh. First of all, there has to be a complaint. Secondly, kailangan desisyonan mo na if sufficient in form. Number 2, sufficient in substance. And number 3, sufficient in grounds. Sino mag-decide yan? Committee on Justice ng House of Representatives. And they decide by a majority vote. After that, plenary tayo. And you need 1/3 ng members of the House of Representatives to forward the articles of impeachment to the Senate. So kung ang pangutana, pwede ba ma-impeach? Depende. Again, political question. Do you have the numbers? Substance? Sufficient grounds? Maari, pagdating sa Committee on Justice, patay na yan. Depende. Pero sinabi man ni Presidente, impeach me. Hindi pa yun complaint? Hindi pa yun pwede? Hindi. Kailangan may verified complaint ng any individual endorsed by a member of the House or a verified complaint filed by a member of the House. So, private person, basta endorsed ng member of the House or a member of the House himself may file the impeachment. Murag wa na gyud tayo oras Congressman Carlo ang imong mga nabiling mensahe para sa katawhan sa Davao. Yes, daghan kayong mga nahitabo karon, no? And murag sunod-sunod na ang mga happenings right now politically, no? But at the end of the day, ang importante lamang diri, number 1 is government must continue to work. Okay. And number 2, dapat kung unsa may mga maayong programa na makatabang sa katawhan Pilipino, dapat magpadayon. So, ang akong mensahe lang is, while it looks like medyo daghan kayong mga goings on politically diri, at the end of the day, ang dapat nato gitan-awon is
ang taong Pilipino. Unsa way maayo para sa sambayan ng Pilipino. Mao kana. And pinagi sa atong programa, gusto lang po natong ipaabot na kung unsa may mga nahitabo either sa kaulong Maynila o diri sa Toa, para ang tao masayod na mao ni, no, para masabtan po ninyo na mao ni ang sitwasyon karon. Pero sige lang, as representative, amo lang gihapon ihatag ang among assurance na ipadayon lang gihapon namo na ang pagrepresent sa inyo is dapat mahatag lang yun ang maayong mga programa na makatabang gayud sa atong distrito, sa atong syudad, para sa atong nasod. Daghang salamat, Congressman Carlo. Ver, doon na kayo last na message para sa nagiging interesting na to, Rap, but I'm sure manood lang sila ng Kalambuan Dalatanan, madami pa tong masasagot ng mga tanong because it will be more interesting in the weeks to come. So sa ngalan ni Saldi Chato, maraming salamat. Okay, tungkol kay wala naman kita yung oras, kanina yung igalas kahanginan. Rafi Bermejo, naging daghang salamat kung may adlaw. Kalambuan Dalatanan. Ako si Janine Gael Piloton, 23 years old, na taga Aurora, Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Resist ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na kabulan mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gustuson sa mga balay. Ang experience na ko din sa kong pang-apply, wala ko naglisod sa kong pang-apply kay daghan kong mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower Sales Associate. Ako si Janine Gael Peloton, karon na nakoy kay